inaasahan na magiging madugo ang sabong na ito sa Marikina City. Ang pambato kasi ng manok panabong ng lalaking ito, kilalang agresibo. Napanalo niya na rin sa Sandrokip. Namamalo talaga yung manok na yun. Pero laking gulat ng lahat nang ang pinabagsak ng notorious na panabong, hindi ang kalaban nitong manok, kundi ang nagbitaw sa kanyang sabungero. Ang katawan ng lalaki halos maligo na sa sarili niyang dugo. Nung ang kanyang kanang hita nayari ng tari o yung matalim na hook na ikinakabit sa paa ng manok. Putol lahat to sa parang buto na lang naiwan. Parang gripo yung putol yung litid. Parang gripo. Dami na naghagis ng mga tawel, matalian. Isa na naman bang buhay ang mayayari ng tari ni kamatayan sa loob ng sabungan? Wala, patay yan. Wala na, ubus ang dugo niyan. Ang nasugatang sabungero, ang 42 anyos na si Ruel, hindi niya tunay na pangalan. Kailang hindi kagad na buhat kasi takot din magsugod yung iba kasi baka sila din tamaan. Pero habang inaalalayan siya ng kanyang mga kasama, si Ruel, bigla na lang bumagsak. Pinakausap ko pa nga, umaban ka kako, kaya mo yan. Kwento ng kasamahan ni Ruel na si Andoy, sideline na raw talaga nilang magbitaw ng manok sa tuwing may sabong sa kanilang lugar. Siyempre pinapatulan namin yun kasi pwede magbitaw ng manok na walang puhunan. Pag nanalo, hinahati. Kada laban kasi, nakakapag-uwi sila ng hanggang 1,000 pesos na komisyon. Malaking tulong kahit paano sa gastusin ni Ruel, lalo pat may sakit ang kanyang ina. At dahil walang sariling manok, ang madalas niyang bitawan ang panabong ng kapitbahay niyang si Sunny. Kahit anong tapang na manok, nahawakan niya. May diskarte siya eh. Sa lahat daw ng pambatong manok ni Sunny, ang manok raw na ito na kung tawagin, talisayin, ang pinakamatapang. Nung maliit naman, hindi ganun ka-agresibo. Talas nung tide eh. Pero bumabaon sa balat ng paa ko. Mas gusto pa niyang kalabanin yung tao kumpara sa manok nang habol ng tao. Ang bukod tanging nakapagpapaamo lang daw rito, si Ruel. Kakapitan niyan sa ilalim. Hindi na gagalaw yung manok. Tapos hawakan niya yung ulo. Imasimasin niya na yun. Hindi na yan gagalaw. Pag talagang mga ngagat, pag hawak mo pa lang yan, itong ulong yan, pumapaling, ipilit niyang kakagatin yung kamay mo. Kaya ang ginagawa niya, ihimasin niya na para hindi na siya manuka. Buenas nga rin daw ang kanilang samahan. Sa katunayan, dalawang magkasunod na laban na silang nanalo. Panalo niya na yung sa Texas, napanalo niya na rin yung sa Sandrokip. May kasabihan na pagka sa kamay mo nanalo yung isang manok, hindi mo pwedeng ipalaban yan sa ibang tao. Hindi mo pwedeng ipahawak sa ibang tao yon na bitawan kasi matatalo lang yung manok. Hanggang nitong Hunyo, sa isa nga sa mga sabong na sinalihan nila sa Marikina, si Ruel, tila kumpiyansang magwawagi uli ang kanyang pambato. Sabi niya sa mga katropa-tropang makakilala, sabi niya, Ay, pre, pag nanalo ako, magbibiras ako eh. Sama mo naman kami dyan. sa sabungan, sobrang saya niya na magsimula yung sabong. Binilhan niya ako ng tinapay. Samantala, hindi niya ginawa sa akin, matagal kami nagsasama. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi inaasahan. Si Ruel hinabol at inatake ng dating kasundo ng manok. Wala na, ubus ang dugo niyan. Parang gripo eh. Mabilis ang pangyayari, hinabol siya, nagsigawan. Takbo, takbo, hinarap niya pa. Ito posible po na coming from a breed na medyo aggressive at medyo madaling mapikon. Yung tamang pagbitaw, napaka-importante kasi pag hindi nabitaw ng maayos, yun ang mga posibleng attacks na nangyayari sa hangin. Pwede tayong maghanap ng malinis na cloth na ilalagay natin doon sa mismong sugat. Ilay natin yung patient na nakaangat yung kita ng dumudugo. Pwede tayong mag-apply ng tourniquet. Ito yung paghigpit ng ibang bahagi ng katawan upang mapigil yung pagdaloy ng dugo. Ang sugatang hita ni Ruel, agad naman daw tinalian ng panyo para maampat ang pagdurugo. Tinalian na ng guma, hindi talaga mapigil yung dugo. Inabot pa yung daliri, tapos dito tinamaan to, tong putol talaga. Kaya yung dugo sobrang dami. Habang nag-aagaw buhay si Ruel dahil nabitawan ng manok, itinuloy pa rin ang sabong. Pero ang matapang at agresibong manok, kalaunan napatiklop.
Namatay na rin, talo. Pinitik lang nung kalaban niya. Samantala, si Ruel na nung mga sandaling yon, hindi na makatayo dahil sa duguan niyang hita, agad na isinugod sa ospital. Pero sa dami ng nawala sa kanyang dugo, si Ruel dead on arrival sa ospital. Ang cause of death ng pasyente is basically called exsanguination. Napagsawi na isang tao dahil sa labis sa pagdurugo. One of the major arteries kasi yung natira, no? O yung napunit. Ubus ang dugo niyan, ubus. Parang gripo eh. Dumating si Mang Andoy. Akala nga na misis ko, nanalo yung manok namin. Nasa ospital dahil napalo ng manok. Naiyak ako, nakakaawa. Ako yung humingi po ng dispensa sa pamilya. Talagang maski ako, hindi ko sumagi sa isip ko na mangyayari yung aksidente niya. Pero sa madugong aksidenteng ito, meron bang dapat na managot? Malinaw po na wala pong foul play na naganap. Insidente po na ito, base po sa video footage na nakita po natin. Kung mapatunayan din na naging pabaya itong kumpanya na ito, wala silang medical personnel, nagpatumpik-tumpik, hindi binigyan ng tulong ang nasugatan, ito ay maaaring matawag na rin na reckless imprudence. At dahil ito ay nagdulot ng kamatayan, ito ay maaaring ituring na reckless imprudence resulting in homicide. At meron itong kaparusahan na kriminal din. Pagkakakulong at pagbayad ng multa. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa pamunuan ng Sabungan, pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Nangako naman po yung may-ari po ng ating cockpit arena na lahat naman po ng tulong ay ipapaabot at ibibigay nila doon sa naging biktima po ng ating insidente. Sa pamilya po, hindi po sila magsasampa ng kaso. Basta ipapaabot po yung tulong na kinakailangan nila. Nagkaroon naman po sila ng maayos na pag-uusap. Kailangan tingnan nila at reviewin ulit ang mga ordinansa patungkol sa sabong. Kailangan nakalagay na dito ano ba yung mga minimum safety requirements, hindi lamang para dun sa mga nanonood o mga pumupusta, ngunit pati na rin dun sa mga empleyado at saka dun sa mga diretsong kalahok sa sabong. Require ang bawat sabungan na magkaroon ng clinic, magkaroon ng health staff na pwedeng mag-first aid kung sakaling merong aksidenteng mangyayari. Siguro maganda pagbutihin pa yung pagsiseminar ng mga tauhan sa sultador. Sa blood sport gaya ng sabong, madalas hindi lang pusta o pera ang nakataya. Pati na rin buhay.